Ngayong araw, samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan namin dito sa church dahil kaarawan nga ng isa sa mga kapatid ko kay Papa. Kaya nga ito, pinaghanda nga siya ni Papa ng mga simpleng handa. At dito nga natin yan gaganapin sa church. Syempre, inayos na nga muna natin tong mga inihanda nila para naman mamaya ay kakain na lang tayo. Makikita nyo nga yung inihanda namin dito, o diba ang simple-simple nga lang. Guys, alam nyo ba, hindi ko nga in-expect ito kasi naman si Papa hindi nga nagsabi na maghahanda nga siya. At eto nga yung mga naihandang pagkain, eto nga yung lumpiang gulay, gawa nga yan ng ate ko. At syempre meron din ditong pakwan, bigay nga din yan ng ate ko. At eto namang pansit, gawa nga din yan ni Papa. At eto namang suman, gawa nga rin yan ni Papa. At syempre meron nga din dyan monay, pinalamanan na nga lang natin ng peanut butter. At kung mapapansin nyo nga dyan, hinati na nga lang natin yung monay para nga magkasya sa atin. Meron nga rin puto dyan, gawa nga rin yan ng ate ko. At meron din dyan saging, dala nga yan nila Papa. Bago nga kami kumain dyan, kinantahan nga muna namin si Ismael para naman mas masaya nga siya sa araw ng kaarawan niya. At dinala nga siya ni Pastor Joseph dito sa harap para nga daw makamayan namin siya isa-isa. Nakakatuwa lang na makita na nararanasan nga to ni Ismael. Naalala ko nga nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko, ay talaga namang hindi nga namin to nararanasan. Pagkakatanda ko nga, unang beses ko nga makantahan ng happy birthday ay nung nagtrabaho nga ako sa Jollibee. Nakakatuwa nga, hindi ko ngayon in-expect na makakantahan nga ako ng happy birthday ng maraming tao. Paano ba naman kasi yung saktong date nga ng birthday ko ay day off ko nga. Pero nung kinabukasan nga, pagpasok ko nga ng store ay kinantahan nga nila ako kahit hindi ko na nga birthday. Isa nga iyon sa pinaka naging memorable sa akin. Paano ba naman kasi dun ko nga lang naranasan na kantahan nga ako ng happy birthday. Guys, pasensya na pala muna kayo kung maririnig nyo nga na maingay nga yung voice over ko ngayon. Dito nga kasi tayo nagvo-voice over sa tabing dagat ngayon. Bago nga kami kumain dyan, nauna na nga yung prayer meeting namin. Kaya ayan, kakain na nga din kami. Lord, maraming salamat po sa maraming pagkain na to na napakasarap. Salamat din po sa mababait na taong nakasama namin ngayon at naghanda nga din para kay Ismael. Ay nako, dito nga mapapansin nyo na ang saya-saya ko nga dyan. Nagbibiro nga ako kay tita na kukunin ko nga yung lumpia na paborito niya. Maya-maya nga nakaramdam na rin ako ng gutom, kaya ayan, kumuha na nga din ako ng makakain ko. Syempre sa ganitong handaan, papahuli pa ba tayo? Guys, alam nyo ba na napakaraming ang inihanda ni Papa na suman dyan at nagluto nga rin siya ng maraming pansit. Kaya mapapansin nyo nga dyan na halos lahat kami ay kumakain na, pero parang hindi pa nga rin nababawasan yung pagkain sa lamesa. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, pumunta nga sila, kaso nga lang di nga sila makapunta dahil gabi na nga. Hindi rin kasi sinabi ni Papa na maghahanda nga siya at dito nga gaganapin sa church. Ewan ko ba, siguro nga pinlano niya nga na masurpresa nga kami. Nung mga oras nga na yan, halos patapos na rin kaming kumain, pero kung mapapansin nyo nga dyan, parang wala pa rin nabawas sa pagkain. Pagtapos nga namin kumain, pinabuksan ko na nga rin kay Ismael yung regalo sa kanya ni Tita Marlene para nga din maipakita sa inyo. Makikita nyo nga kay Ismael na ang saya-saya niya nga habang nagbubukas nga siya ng regalo. At eto nga sa wakas at nabuksan niya na nga din, niloloko nga namin siya dyan, toyo nga daw ang laman niyan. At ayan nga, yan nga yung laman ng regalo. Meron ngang plato, tsinelas at tasa. At syempre meron din siyang baonan na magagamit niya nga rin sa school. Napansin nga namin dito, tignan nyo naman ang sweet-sweet nga ni Tita Marlene. May pagganito pa nga siya. May kasama pa ngang 200 pesos, kaya naman si Ismael ay tuwang-tuwa nga. At eto nga yung sulat ni Tita Marlene para nga kay Ismael. At nung binasa ko nga to ay sobrang nakaka-bless nga, nakakatabangan ng puso. Guys, pasensya na kayo, hindi ko na nga babasahin yan dito sa voice over. Kung gusto nyo nga mabasa ay pwede nyo lang i-post yung video. Pagtapos nga ni Ismael mag-unboxing ng kanyang regalo ay niyakap niya nga si Tita Marlene, ang sweet-sweet nga nila. Pagtapos nga ng mga ilang kaganapan ay makikita nyo nga dito, nagbabalot na nga kami ng suman. Paano ba naman kasi hindi nga namin alam kung paano namin to uubusin sa sobrang dami nga ng ginawa ni Papa. Ay nako, pati nga itong pansit sa sobrang dami ay halos parang hindi nga lang din nabawasan. Kaya naman ito, nagplastic nga ako para sa mga kapatid ko. Bago nga kami umuwi, napansin ko nga yung sticker namin dito sa tricycle ni Papa at naalala ko nga may dala nga pala akong sticker ni Lalabs Moto, kaya didikitan ko nga rin ito. Guys, sana nga suportahan nyo rin si Lalabs Moto dahil yung mga video niya nga din ay inspiring. May dala nga din pala sila Papang Papaya, kaya naman ito ibababa na nga natin mula sa tricycle at ibibigay nga natin kila Tita Marlene. Lord, maraming salamat po sa bawat
bunga ng tanim nila papa sa farm. Dahil din po doon ay nakakatipid nga kami. Uy, aminin nyo kung bibilihin nyo nga to sa palengke ay napakamahal. Bago nga din kami umuwi, tumulong nga muna itong bunso kong kapatid para nga sa pag-ayos ng mga instrument. At eto namang si Kuya Mike dito, busy nga rin dito sa pag-aayos. At eto namang si Pastor Eric, tignan nyo naman, busy nga rin dito sa piano. Eto nga kapatid ko, nagbibiro nga ako sa kanya. Sabi ko nga, bakit dito lang siya masipag? Bali ganito nga yung ginagawa namin lagi pagtapos nga ng service natin. Dahil open nga lang din tong church namin, kaya kailangan isinop nga tong mga gamit sa church. Nakakatuwa nga itong si Giverlyn dahil kinabukasan nga niyan ay laban na nga nila sa pageant. Kaya ayan, nagpa-practice nga siya at ayan nga, nahiya pa nga. Guys, bago nga po pala matapos ang video na to, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal dito sa Ann TV. Palagi nyo pong tatandaan na sobra ko po kayo na-appreciate. Ingat po kayo lagi.